Noong tumakbo ang tatay ko, minaliit siya. Magaling ang Pilipino, mapagmahal, malikhain. Si Grace Poe ay isang Pilipinong politiko, opisyal ng pamahalaan, at guro. Siya ay nakapaglingkod sa pamahalaan bilang senador ng bansa. Dahil sa tagumpay ni Grace sa kanyang senatorial bid, lumaki ang interes ng mga tao sa kanya. Open book naman ang buhay ni Grace, lalo pat showbiz icons ang kanyang mga magulang, ang King and Queen of Philippine movies, sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Pero dahil sa kanyang achievement in her senatorial bid, hindi may iwasang siya ang maging hot topic sa mga usapan. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Samahan natin si Grace Poe sa kanyang gobyernong may puso. Si Grace Poe ay natagpuan noong September 3, 1968, sa Iloilo City ng isang babae. Sa Holy Water Font ng Haro Metropolitan Cathedral, ang pangunahing simbahan ng lungsod. Nang matuklasan ng sanggol, pinangalanan siya ng Kura Paroko ng Grace sa paniniwalang ang kanyang nahanap ay sa pamamagitan ng banal na biyaya. Siya ay bininyagan ni Jaime Sin, ang arsobispo ng Haro, na kalaunan ay naging arsobispo ng Maynila. Bagamat naglabas ng anunsyo ang katedral sa pag-asang angkinan siya ng kanyang biolohikal na ina. Si Grace Poe ay legal na inampo ng mga aktor na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses, at siya ay pinangalan ng Mary Grace Natividad Sonora Poe ng mga ito. Noong bata pa siya, pinapanood lang niya ang kanyang ama mula sa set ng kanyang mga pelikula, na hindi kailanman gumaganap si Grace Poe kahit extra ng mga menor de edad na papel. Bagamat, gaya ng anak ng karakter ni Paquito Diaz sa Durugan si Tutoy Bato, at bilang batang lansangan sa Dugo ng Bayan. Sa huli, hindi pinasok ni Poe ang show business. Si Poe ay may dalawang adoptive half-siblings sa pamamagitan ng kanyang ama. Parehong artista ang magkapatid na ito, si Ron Ian, ipinanganak sa aktres na si Ana Marin, at Lourdes Virginia, o Lovie Poe, ipinanganak sa modelong si Rowena Moran. Gayunpaman, hindi siya lumaki kasama ang kanyang mga half-brother at half-sister. Samantala, inamin din ni Grace Poe na nakilala niya si Lovie sa unang pagkakataon lamang, pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama noong 2004. Noong 1975, nag-aral si Poe ng elementarya sa St. Paul College of Pasig at St. Paul College of Makati. Noong 1982, lumipat si Poe sa Assumption College San Lorenzo para sa mataas na paaralan. Pagkatapos ng high school, pumasok si Poe sa Universidad ng Pilipinas, Manila. Lumipat siya sa Boston College, kung saan nagtapos siya ng degree sa Political Science noong 1991. Nag-intern siya para sa kampanya ni Bill Weld habang nasa kolehiyo. Si Fernando Poe Jr. Nalalaho sa pagkapungulo. Noong 2003, inihayag ng ama ni Poe na si Fernando Poe Jr. na papasok siya sa politika, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan. He ran under the Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino, KNP, ang koalisyon ng oposisyon laban sa Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na tumakbong muli sa pagkapangulo. Bumalik si Poe sa Pilipinas upang tulungan siyang mangampanya, at muling bumalik sa Estados Unidos pagkatapos ng kampanyahan. Si Fernando Poe Jr. ay isinugod sa ospital pagkatapos ma-stroke sa huling bahagi ng taong iyon. Kaagad na bumalik si Grace sa Pilipinas. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang ama, nagpasya si Poe at ang kanyang pamilya, na bumalik ng permanente sa Pilipinas noong April 8, 2005 upang makapiling ang kanyang biyudang ina. Sa pangkalahatang halalan noong 2010, nagsilbi si Poe bilang convenor ng Contra Daya. Naging honorary chairperson din siya ng FPJ for President Movement, FPJPM, ang grupo na inorganisa upang igiit ang kanyang ama na tumakbo noong 2004, na nagpatuloy sa mga social relief program ng kilusan para sa mga mahihirap. Noong October 10, 2010, hinirang ni Pangulong Benigno Aquino III si Poe,
na maglingkod bilang chairwoman ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Siya ay nanumpa noong October 21, 2010, sa Palasyo ng Malacanang. Habang nasa MTRCB, itinaguyod ni Po ang isang progresibong ahensya na magbibigay daan sa industriya ng telebisyon at pelikula, na tumulong sa ekonomiya ng Pilipinas, na ang kanyang panunungkulan ay minarkahan ng pagbibigay diin sa diplomasya. Sa simula ng kanyang termino, sinimulan ni Po ang pagpapatupad ng isang bagong sistema ng rating para sa mga programa sa telebisyon, na sinabi niyang dinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang mga magulang na mag-ingat at maging mapagbantay sa mga gawi sa panunood ng kanilang mga anak. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Noong October 1, 2012, nang ipahayag ni Pangulong Aquino na siya ay pinili ng Administrasyong Team Pinoy Coalition bilang miyembro ng kanilang senatorial slate. Inihain ni Po ang kanyang Certificate of Candidacy kinabukasan noong October 2, 2012. Bagamat tumatakbo sa ilalim ng bandila ng koalisyon ng Team Pinoy, opisyal na tumakbo si Po bilang isang independent candidate. Si Po ay isa ring guest candidate ng left-leaning na Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Hanggang February 21, 2013, si Po ay kasama sina Senador Loren Legarda at Francis Escudero, isa sa tatlong karaniwang panauhing kandidato ng oposisyon, na United Nationalist Alliance, una, ng Vice-Presidente na si Jejomar Binay. Bagamat inamin mismo ni Po na ang kanyang pinakamalaking lakas sa kampanya ay ang kanyang apelyido, inamin din niya na hindi sapat para sa kanya na mahalal lamang, binibigyang diin ni Po na ang kanyang plataporma ay kasing halaga ng kanyang pangalan. Tinanggihan din niya ang mga pahayag na ang kanyang kandidatura ay ang paghihiganti ng kanyang pamilya laban sa pagkawala ng kanyang ama noong 2004. Isang araw pagkatapos ng halalan, inihayag si Po bilang kabilang sa mga nanalo, na may pinakamataas na boto, matapos makakuha ng mahigit 20 milyong boto. Noong May 13, 2019, muling nahalal si Po sa Senado na may mahigit 22 milyong boto, pumangalawa lamang sa likod ng kapwa niya senador na si Cynthia Villar. Si Po ay nag-akda at nag-sponsor ng higit sa 300 mga batas, kung saan mahigit 51 ang nilagdaan bilang batas, kabilang ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Free Mobile Disasters Alerts Act, extension ng driver's license at passport validity, at exempting fresh graduates from paying for government documents. Nananatiling determinado si Po na isulong ang mga batas na makakabuti sa ordinaryong mamamayang Pilipino, lalo na sa mga bata at isulong ang transparency sa gobyerno. Sa gobyernong may puso, kayo na ang aking pamilya. Noong 2016, si Grace Po ay tumakbo bilang presidente sa halalan ng Pilipinas. Ipinahayag niya ang kanyang kandidatura noong September 16, 2015 sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City. Ang kanyang plataporma ay nakabase sa 20 puntos na programa ng pamahalaan. Ngunit hindi naging madali ang kanyang laban. Noong December 1, 2015, ang COMELEC 2nd Division ay nag-disqualify sa kanya dahil sa hindi umano'y hindi pagkakatupad ng residency requirement na 10 taon. Nag-file siya ng apela at noong December 28, 2015, ang Supreme Court ay naglabas ng temporary restraining order laban sa desisyon ng COMELEC. Sa wakas, noong March 8, 2016, ang Supreme Court ay nagpasyang payagan si Po na tumakbo sa halalan na nagbaliktad sa desisyon ng COMELEC. Si Po ay tumakbo bilang independent candidate at nakakuha ng 9,100,991 votes, na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto. Ang nanalo ay si Rodrigo Duterte.
salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. E-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating video.